This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Sa pagpapatuloy ng nakaraan, samantala, matapos mabisita ang email ni Son Do-won, ay tumano ang dalawa sa terrace at nanigarilyo. Boss, sa tingin ko dapat ay pagtuunan na nating ang grupo. Sabi ng kanyang kaibigan, higit pa sa private detective ang kakailanganin natin. At kahit na magtagal kailangan nating gumawa ng tamang grupo ng mga impormante. Ipaubaya mo ito sa akin, at ihaharap ko sa iyo ang pinakamahusay na gang ng mga impormante, gaya ni Secretary Yoon. Yan sa wakas ay kumikita ka na, ha? Sabi ng ating bida. It's time para kumita na ako at panatilihin ko ito, boss. Tama yan, at si Son Do-won, tumingin ito sa cellphone. Dapat na muna akong makipag-deal dito, samantala, sa opisina ni Son Do-won. Hello, pwede ko bang makausap si President Son Do-won? Yes, sino itong tumatawag please? Ako ang presidente ng Jikyung Cosmetics. Si Chun Jong-myung, Jikyung Cosmetics, kulit ng lalaki na nasa kabilang linya, pero ang Jikyung ay, aware, ako sa mga tuntuning na iminungkahi mo sa amin, ngunit tumawag ako upang magmungkahi ng ilang pagsasaayos sa mga tuntunin. At kung may oras ka gusto ko sana makipagkita at makipag-usap ng personal. Sabi ng ating bida, pagsasaayos, sabi ng lalaki. Sige. Muling sabi ng lalaki, bahagyang nagtaka ang ating bida dahil hindi niya akalain na madali papayag ang lalaki na makipag-usap. Kung ganun, may coffee shop malapit sa office ko, how about 4 o'clock magkita tayo dun? Sabi ng lalaki sa cellphone, great, I'll see you at 4 o'clock. Sabi ng ating bida, muling tinignan ng ating bida ang family picture ng lalaking si Son Do-won. Ang bawat produkto na inilabas niya ay hindi maganda. Talagang mahirap para sa kanyang pamilya, bulong ng ating bida. Habang nakatutok sa screen muling tumunog ang cellphone nito. Isang mensahe ito galing sa second son, agad niya itong binasa. Mula kay Chun Sang-ki, may hahanda ko ang pera mula sa convertible bonds. At binibigyan kita ng karapatan sa pagpapaalis kay Vice President Kim sa pagsapit ng 2 o'clock. Nice, sabi ng ating bida nang mabasa niya ang mensahe ni second son. Pero, ano ang convertible bonds? Marami pa akong dapat matutunan. Note, ang convertible bonds ay isang bono na maaaring mag-convert sa isang tinukoy na numero ng karaniwang stock sa nag-issue na kumpanya o pag-crash ng pantay na halaga. Maya-maya ay tumunog ang doorbell nito, ako na ang magbubukas. Sabi ni Dechol, sino ito? Bago nito binuksan ang screen monitor ng pinto, nakauwi na ba si President Chun Jong-myung? Ako si So Sumi from the Korea Club, sabi ng babae na nasa screen monitor. Korea Club, sabi ni Dechol na lumingon sa ating bida, ang nangungunang social club sa bansa ay nagpapadala ng empleyado sa bahay ng isang tao na hindi gumagawa ng appointment, bulong ng ating bida. Lumapit ito at nagsalita sa monitor, please. Bumalik ka na lang next time. Hindi ba Korea Club ang sinalihan mo? Sabi ni Dechol. Pinatay nito ang screen. Kung nag-appointment sila para makipagkita sa akin, sasabihin sa akin ni Director Yo. Kung ganon, sino ang babaeng yun? Bahagyang nabigla na sabi ng kaibigan nito. Ibig sabihin, walang ganoong appointment na ginawa. Agad tinawagan ng ating bida si Misteryo. Maaari ang babaeng iyon ay isang reporter. At sa palagay ko ay dapat kang mag-ingat sa ngayon, sabi ni Misteryo. Habang kausap ng ating bida sa cellphone, pwede ba na ganyan na lang basta, ang pumasok sa bahay ko ang mga reporter? Once na nakapasok na sila, pasok na sila, kung ganyan kanila nakilala. At ma-kick out pagkatapos na ibunyag kung sino talaga sila, ito ay medyo isang kwento upang sabihin, nakakuha ba talaga ako ng sapat na atensyon, para makapasok ang mga reporter sa aking bahay, sabi ng ating bida, hindi mo dapat kalimutan na nakagawa ka ng maraming kaaway, sa napakaikling panahon, at ang iyong mga salita sa pagkilos sa nakaraan, lagi silang magandang pain para sa mga reporter na mapanuri sa mga ultra-rich. Sabi ni Misteryo,
Medyo masakit yung sinabi mo, sabi ng ating bida. Well, sinusubukan kong suportahan ang ginagawa mo kamakailan, muling sabi ni Mr. Yu, at habang sakay ang ating bida ng kotse, kailangan kong maging mas maingat, ayon kay Director Yu. Maraming tao ang dapat kong bantayan, sabi ng ating bida sa kanyang kaibigan. Hindi pa rin naman manok ang boss ko, di ba? Sabi ni Dechol. Tama, kung ako ito, hindi ko na ito sinimulan pa. Hindi na umimik pa ang ating bida, tumano ito sa labas ng kotse. Maya-maya ay nagsalita si Dechol, I have to meet someone in the afternoon, iiwan ko muna ang sasakyan sa parking lot. Sabi ng kanyang kaibigan, anong meeting, hindi mo yata nabanggit ito sa akin. Marami akong dapat gawin, para makagawa ng sarili nating gang. Kung ito ay para doon, maaari kong tawagan ang kotse ng kumpanya, kunin ito at pumunta sa sariling style. Sabi ng ating bida, okay, sagot ni Dechol, agad ibinaba ng kanyang kaibigan ang ating bida sa isang coffee shop. Naupo ito at naghintay, maya-maya pa ay dumating si Son Do-won. At agad itong lumapit sa ating bida, na agad naman itong tumayo. Hello, President Son Do-won, nagkausap na tayo sa phone. At ako nga pala, si Chun Jong-miang ng JKyung Cosmetics. Ah, hello, I'm Son Do-won, nagulat ako, kung gaano ka kabata. Sagot ng lalaki, hindi ka ba masyadong nagbabasa o nanunood man lang ng balita? May mga hindi mabilang na nakakatuwang mga artikulo sa akin, sabi ng ating bida. I see, sagot ng lalaki, please have a seat. Naupo ito at nag-umpisa na sila mag-usap. Nakita ko ang mga terms na ipinadala mo sa amin. Gusto mo ng 50% ng mga sales, sa tingin mo ay hindi rin makatwiran, sabi ng lalaki. Well, ito ay malayo sa karaniwan, at sa halip na iyon, ay mas curious ako kung bakit mo ginawa ang mga hindi makatwirang kahilingan, sabi ng ating bida. Well, dahil ito sa... At kahit na pumirma ako ng mga deal para bumuo ng produkto sa maraming kumpanya, hindi ako nakatanggap ng wastong bayad sa kabila ng pagsang-ayon na i-share ang mga profits. Naglabas sila ng lahat ng uri ng mga dahilan tulad ng mga gastos sa paggawa ng mga sample at marketing upang ibawas sa kita. Ang natapos ko ay hindi sapat para bayaran ng aking mga empleyado, o ang gastos sa pagbuo ng produkto. Pero alam mo ba kung ano ang mas ikinagalit ko? Inangkin nila ang matamlay na benta at kinansela ang produksyon ng aking produkto. Pagkatapos ay bahagyang binago ang mga sangkap at naglunsad ng mga bagong produkto. Nanginginig ang tinitimping galit ng lalaki, si Oh Chun-so, siya ang tinutukoy niya. Bulong ng ating bida, kumonsulta ako sa mga abogado para kasuhan sila, ngunit walang paraan para manalo ako. Kaya pala, ito ang dahilan kung bakit hindi siya kumikita ng malaki sa kabila ng kanyang kakayahan bumuo ng magagandang produkto. Bulong ng ating bida, bakit hindi ka humingi ng minimum guarantee? Note, ang minimum guarantee ay isang paunang bayad na ginawa anumang ang kita ng produkto. Kapag tumaas ang kita sa garantiya, ang pagbabayad ay ginawa ayon sa mga tuntunin at kondisyon ng kontrata. Walang company sa Korea na nagbibigay ng minimum guarantees, sir. Ito ay may maayos na pasilidad sa manufacturing, mayroong kumpanya sa ibang bansa na gustong mag-import ng aking mga produkto. At ang kanilang unang order lamang ay nagkakahalaga ng 80 billion won, kaya naman humingi ako ng 50% sa mga benta. Sabi ng lalaki, hindi ka ba makapagpatayo ng sarili mong pabrika? May patent ka sa products mo, bakit hindi ka mag-apply sa Korea Technology Finance Corporation para sa funds? Sabi ng ating bida, note, isang quasi-government institution na nagbibigay ng pondo sa technologically competent ng kumpanya ng kulang sa puhunan. Nangangailangan sila ng kontrata sa pagbebenta, gusto din nila ng patunay na isang natanggap na deposito. Pero sabi ng company na gustong mag-import ng product ko, magbabayad lang sila ng deposito kapag fully equipped na ang factory para tumakbo. Sabi ng lalaki, magiging okay ba kung ako mismo ang tumingin dito? Pakilinaw nga, ito ay pinaliwanag mo na ito ay totoo, ako ay mag-e-invest sa pagtatayo ng iyong pabrika sa aking sarili. Ano, seryoso ka ba? Gulat na sabi ng lalaki, may iba ka pa bang kondisyon na gusto mong idagdag?
Tanong ng ating bida, kondisyon, ulit ng lalaki na nabigla sa offer ng ating bida. Well, binanggit mo ang isang minimum na guarantee. Kung pumirma ako sa GQ, makakakuha ba ako ng minimum na guarantee? Sabi ng lalaki, sa magkano ka masasatisfied? Hindi agad makasagot ang lalaki, pinagpawisan ito at tumitig ito sa ating bida dahil hindi ito makapaniwala, hinihingi mo ang kalahati ng sales noon, bakit ka pa nag-aalangan? Hindi ako katulad ng iba, at lahat ng hinihiling mo ay ibibigay ko, bigyan mo lang ako ng number para makapag-umpisa na tayo sa negotiation, at sa ganoong paraan, hindi ka magsisisi sa bandang huli, sabi ng ating bida. Napalunok naman ang lalaki. Kung kukuha ako ng minimum na garantiya, iyon lang ba, na ginagarantiyahan lang base sa pagbalik, sa sandaling lumampas ang kita sa minimum na garantiya, matatanggap mo ang iyong bahagi ng kita sa bawat kontrata namin, paliwanag ng ating bida, 1.5 billion won gusto ko ng 1.5 billion won. Bahagyang sigaw ng lalaki, biglang tumunog ang cellphone ng ating bida, isang text ito. I'm sorry, excuse me, agad kinuha nito ang cellphone para basahin ang mensahe. Bahagyang nalungkot ang mukha ng lalaki, sobra ba ang hiniling ko, bulong nito, habang ang ating bida ay binasa ang mensahe mula sa second son, from Chung Sang-ki, si Vice President Kim Sang-yung, ay tinerminate na, at ang lahat ng mga manggagawa ay tinalakay bilang regular na empleyado. Great, hindi ko na kailangan makita pa siya, bulong ng ating bida. Matapos basahin, ay tumingin muli ito sa lalaki, sorry about that, inaasahan ko kasi ang message na ito, I see. Sagot ng lalaki, sabay inom ng kafe, paano ito? Bakit hindi mo ibigay sa aming ang patent, then, bibigyan ka namin ng minimum na guarantee at babayaran kita ng 15% ng mga profit every month. Sabi ng ating bida, bibigyan mo ba talaga ako ng 1.5 billion won? Of course, at hindi ko kakalimutan ang 15% doon, pero hindi mo man lang kinumpirma ang 80 billion won order. Pero ang aking proposed term ay batay lamang sa iyong produkto. Siyempre mas maganda kung mapunta ang 80 billion won deal, pero magiging pareho pa rin ang kontrata natin kahit wala, kaya don't worry. At ito ang una kong project bilang isang bagong CEO ng GQ Cosmetics, at nagpapasalamat ako na makatrabaho kita, going to forward, umaasa akong ang aming kumpanya ay maaaring magpatuloy sa paggawa at pagbebenta ng mga produktong ito na iyong binuo, bahagyang ng inig, at lumuha ang lalaki. President Chun, mahinang tawag nito habang tumutulo ang mga luha nito, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Gumawa ka ng mabuting deal, please huwag kang umiyak, ako ang tunay na nagpapasalamat. Sabi ng ating bida, hindi ko alam na mabibigyan mo ako ng napakagandang alok. Kung maganda ang produkto mo, malaking panalo din ito para sa GQ Cosmetics. At marami pa akong mapapala dito, matapos ay tumayo ang mga ito at nakipagkamay. Maraming salamat po, wala akong gagawin kung hindi ang pinakamahusay na mga products. Salamat din, buo ang tiwala ko sa iyo, President Son Do-won. Matapos ay lumabas na ito, mag-iingat po kayo, sabay yuko ng lalaki. Sa ating bida, nang makaalis ang lalaki, naiwan mag-isa at bahagyang sumulyap ito sa langit. Ang ganda ng panahon ngayon, siguro, mainam na maglakad-lakad ako. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito, agad niya itong sinagot. Hello, si Kim Sang-yung ito, makikinig ako, sabi ng ating bida. Pinatanggal mo ako, bakit mo ito ginawa sa akin? Sigaw ni Kim Sang-yung, sinabi ko na sa iyo na matatanggal ka sa trabaho, di ba? May problema ba, pang-aasar pa ng ating bida? Sa tingin mo ba ay magpapatuloy lang ang pagtakbo ng pabrika na ito ng maayos pagkatapos paalisin ang isang founding contributor? Sigaw ng lalaki, hindi ko yata naisip na marami kang naiambag sa kumpanya para matawag na founding contributor. Ngayon alisan mo na ng gamit ang desk mo at umalis ka na kaagad. Look President Chun, gagawin mo ba talaga sa akin ito? Parang nagmamakaawang sigaw ng lalaki, wala na akong sasabihin pa. I'm hanging up, sabi ng ating bida, papatayang na sana ang cellphone nang muling magsalita ang lalaki. Ginawa ko lang ang utos sa akin ni Chairman Chun Sang-ki.
Bahagyang nagulat ang ating bida sa nalaman, kung nautusan ako, ano ang magagawa ko? Kailangan kong gawin ang utos niya, sigaw ng lalaki. Tama, alam kong lalabas ang pangalan na iyon, bulong ng ating bida. Nakapili ka na sa pagitan namin ni Chon Sang-ki. Kaya, iminumungkahi kong kunin mo ito sa kanya, at nakikita kong babalik ka, at subukan itong mag-umpisa ng away at paano kung paalisin ka rin ni Chon Sang-ki. Hindi ba dapat na agawin mo man lang ito sa kanya? Sabi ng ating bida, malungkot na pailing ang lalaki, na tila sesabog na sa pag-iyak, kapag pumasok ako sa trabaho bukas ng umaga. Sana ay hindi ko na makita ang mukha mo, ayaw mo namang siguro itaboy ka sa harap ng empleyado di ba? Sabi ng ating bida, malungkot na napatungo ang lalaki, samantala, hindi ito gumana. Kinuha niya at ibinabarin agad, sabi ng babaeng reporter. Yun nagpunta sa bahay ng ating bida, then. Pwes gumawa ka ng ibang plano, sabi ng isang babae. Pero, hindi siya sesang-ayon sa isang formal interview, hindi ito madali, muling sagot ng babae, paano kaya kung ang pagsusulat ng isang speculative article, kahit na siya ay ipinanganak sa labas, si Chun Jong-miang ay miyembro pa rin ng pamilyang Ji-kyung, So Sumi isang reporter ng Today's Morning. Paano kung masisira ako at pinutol ng GQ Group ang kanilang mga ads? Sabi ng reporter alam kong mahihirapan ka, sabi ng isang babae. At agad inilabas ang isang sobre na may makapal na laman. At iniabot ito sa babaeng reporter, at alam ko na hindi sapat ang sahod mo para gumawa ng mga stories. Agad tinanggap ito at itinabi agad sa shoulder bag, lagi mo akong binibigyan nito. Maraming salamat, Sumi. Alam kong unfair. Pero may kailangan akong ipagawa sa'yo, alam kong mahirap, pero ikaw lang ang pwede kong hingan ng tulong ng ganito, at kung hindi pwede si Chun Jong-miang, then magbalita ka tungkol kay Heo Senyang ang bitch na iyon, sabi ng hangal na babae. Samantala sa isang lugar, habang naglalakad-lakad ang ating bida, kasama ang chairman si Mr. Yu at si Secretary Yoon at ang mga bodyguard ng chairman, kumusta na ang kalagayan ni Chairman Chun ngayon, sabi ni Mr. Yu. Malusog at mabuti naman siya, kamakailan lamang ay tila mas masigla siya, tumingin ito sa kanilang unahan sa direksyon ng chairman at ng ating bida. Masakit na ba ang mga binti mo? Gusto mo bang umupo muna at magpahinga? Okay lang, dapat mas madalas akong maglakad, kumusta ka nitong mga nakaraan araw? Alam mo naman ang lahat, nahihirapan pa akong mag-adjust sa mga bagay-bagay. Hindi mo naman ako pinuntahan dito para lang maglakad-lakad di ba? Sige, sabihin mo ang nasa isipan mo, si Sang-ki at ang asawa ni Bongso, ay may balak laban kay Bongso. Hindi agad kumibo ang chairman, lumingon ito at nang makakita ng mauupuan ay. I think, mas mabuting maupo tayo, at nang makaupo. Bigyan mo ako ng mga detalye, ang asawa ni Bongso ay nagpaplano na gamitin ang kanyang kamag-anak, ang director ng National Tax Service, para saktan si Bongso sa tax investigation. Sabi ng ating bida sa chairman, ang lintik na babaeng yun, gumagawa siya ng gulo. Nagtangis ang ngipin ng chairman sa inis, napatingin ang ating bida. Si Bongso, ay hindi kayang tumagal ng may ganyan. Madali siyang matakot, at sa huli, ay mamamatay siya. Sabi ng chairman, uupo ka na lang ba at manunood? Sabi ng ating bida, sabihin na nating humakbang ako sa mga oras na ito. Sa tingin mo ba hindi na mauulit ang ganito, pareho ko silang anak, at kung susubukan kong iligtas ang panganay kong anak, mamamatay ang pangalawa kong anak, at kung susubukan kong iligtas ang pangalawa, mamamatay ang una, lumingon ito sa ating bida, pero, paano mo nalaman ang isang bagay na kahit si Secretary Yoon ay hindi alam, sabi ng chairman, well, sagot ng ating bida, tama, sa palagay ko it's time na mayroon kang sarili mong mga tauhan. Pero, paano mo nakuha ang impormasyon ng mas maaga kaysa kay Secretary Yoon? Habang nag-iisip ang chairman, please huwag kang magtanong ng ganyan, tinatakot mo ako, dumating lang ako bilang isang anak na gusto makipag-usap sa kanyang ama, hindi ko ba kayang gawin yun, sabi ng ating bida, tumingin ang chairman at kung gusto mong makipagkita sa iyong ama. Bakit mo ako kinontak na dumaan pa kay Director Yu? Hahaha, ganyan ka kasi lagi ka nakakatakot, sabay kamot ng ulo, tanga ka paano ako nakakatakot? Sa bagay, muling sumeryoso ito, kung ang isa sa mga kandidato sa trono ay tinanggal,
hindi ba ito ay mabuti para sa iyo? Kung ginusto ko yun, hindi ko na sinabi sa'yo, at maging mas agresibo. Iyan lang ang paraan para mabuhay ka, sabi ng chairman. Napaisip naman ang ating bida sa sinabi ng chairman. Simula ngayon, magpanggap ka na lang na hindi mo alam. Napalingon ito sa chairman na nagtataka, pero, hindi ko gustong gawing iyon. Napayuko ito, kung ako sa'yo, susunggabang ko na ang pagkakataon at kukunin ko ang kumpanya ni Bongso, at ito ay nagkakahalaga ng marami, hindi ba? Hindi ito sa akin at hindi ko gagawin kahit isipin mong kunin ito ng ganyan, napakatigas ng ulo mo, muling sabi ng chairman, kung ganoon magpalit ka. Iligtas ang iyon panganay na kapatid at hawakan mo si Sangki sa iyong mga kamay para gumawa ng mga bagong pagbabago, tumayo ang chairman. Kaya ba pinapanta mo sa akin si Director Yu? Dahil ba dehado ako? Just to be fair, ano yung word na ginagamit ng mga bata ngayon? Sabi ng chairman nang lumingon ito sa ating bida. Tama, cheat code, sigaw nito, na ikinalingon ni Mr. Yu at Secretary Yu. Ibinigay ko lang sa iyo ang isa sa mga iyon. Napatingin naman si Mr. Yu. Oo, lagi akong nagpapasalamat at bahagyang ngumiti ito. Huwag kang tumawa, sabi ng chairman. Lumipas ang mga oras, mag-iingat po kayong mabuti. Papa, habang pasakay na ng kotse ang chairman, agad hinawakang ng chairman ang kamay ng ating bida. Na bahagyang ipinagtaka nito, kailangan mong maging mas agresibo. Hindi kumibo ang ating bida, matagal siyang tumitig sa chairman hanggang sa makaalis na ito. Wala na ang sasakyan ng chairman, pero nakatanaw pa rin ito, at naging palaisipan pa rin ang sinabi ng chairman sa kanya. Samantala, niloloko mo ba ako? Pumunta lang ako kasi pinakilala ako ni Mansep sa kanya. Tama, since dumating ka sa Mansep World, magtiwala ka lang at gawin mo. Bakit mo sinasabing kailangan mong makipagkita sa boss ko para makapagdesisyon? Sabi ni Dechol. Jiang Mansep, Kwak Dechol, fellow Udo member, alam kong ikaw ay isang goblin din, kaya nagtitiwala ako sa iyo, ngunit mayroon akong 6 na lalaking tauhan, na dapat alagaan. Huang Sangkyo, dating CIA operative, at kung sakaling may mali, magsusuot ako ng posas. Ngunit hindi ko maaaring ilagay sa panganib ang aking mga tauhan na nagtitiwala at sumusunod sa akin. Look, walang mali dito, sabi ni Dechol, kung pumunta ka sa akin, halata kung anong uri ng impormasyon ang sinusubukan mong makuha. At alam na alam mo kung gaano kapanganib ang linya ng trabaho na ito. Kaya naman gusto kong masigurado na kung karapat-dapat siyang ilagay sa kung anuman sa panganib ang mga tao ko. Sabi ng lalaki, pero kung gusto mo ng advance payment. Sabi naman ni Dechol, magaling din ba sa pera? At kapag nakilala namin siya at sinabi mong hindi ka makakapagtrabaho para sa amin, saka lang niya ilalantad ang kanyang pagkatao para sa wala. Nagtatanong ka sa akin na kunin ang panganib na iyon. Dechol, sa tingin mo pumunta ako dito nang hindi ko alam kung sino ang nasa likod mo. Agad sinigawan ni Dechol ang katabi, ikaw, di ba sabi ko bantayan mo yan lintik na bunganga mo? Sigaw nito, ito ay, hindi ako yun, hindi ko yan ginawa. Kinabahan na sabi ng katabi ni Dechol, agad kinwelyuhan ito, akala ko mapagkakatiwalaan kita, big blabbermouth. Sigaw nito, I swear, hindi nga ako yun, sabi ng lalaki habang nagpapaliwanag. Si Secretary Yuon Mansok, senior ko siya, agad na sabi ng lalaki. Bigla napalingon si Dechol, ano, si Secretary Yuon. Ang mga lalaking nasa ilalim ng panganay na anak na si Chon Bongso ay mga dating police intel. Ang mga lalaki sa ilalim ng pangalawang anak na si Chon Sangki ay dating mga intel para sa sandatahang lakas. Ang komplikado talaga nito sa sobrang yaman. Ang pamilya ng direktor na Kang Sungi ay kumuha ng mga dating operatiba mula sa National Intelligence Service. Ikaw, nalaman mo na lahat yan, sabi ni Dechol, hindi na kailangan mag-imbestiga pa. Ang ganitong uri ng impormasyon ay madaling makuha para sa akin mga tao, at ang lalaking pinagtatrabahuhan mo, uminom muna ito ng kafe, tatanggihan ko siya ng ilang buwan, pero, ibinaba nito ang tasa ng kafe matapos makainom, at kakaiba ang ginagawa ng boss mo ngayon araw, kailangan ko makita ang sarili ko, at ano ba talaga siyang klase ng lalaki. Samantala, sa isang opisina, bakit hindi ako?
Bakit ang bastard na yun imbes na ako? Ginawa ko ang lahat, ako lang naman ang nag-alaga sa kuya kong tanga. Sigaw nito, matapos ay tinukod nito ang kamay sa office table at sinapo nito ang kanyang noo. Bakit sila nagkakilala, at sino ang humiling na magkita muna sila? Bulong nito, ano ba yang tusong matandang ahas na yan? Ang batang baliw na yun, pag nagkita sila, ibig sabihin nakahilig ang matanda kay Jang Mieng. Muling bulong nito, urge, fine, gusto mong magsimula ng digmaan ha? Bulong na pagbabanta ng second son, samantala. Sa isang kondo, wala akong idea na ipapatawag mo ako sa iyon bahay, sabi ng ating bida, at sabi mo, gusto mo akong makilala ng personal. Oo, sagot ng lalaki, gusto kong makita ang iyong mga mata, ang mga mata ko, ulit ng ating bida, mahirap para sa isang tao na magsinungaling nang hindi ibinibigay ang kanyang mga mata, paminsan-minsan, may ilang mga tao na maaaring kontrolin din iyon, pagkatapos ay hindi mo maiwasan ang lahat para dito. Sabi ng lalaki, so, kumusta ang mata ko, anong masasabi mo? Muling tumitig ang lalaki, tumingin din ang ating bida, maya-maya ay, natutuwa akong hiniling kong makilala ka ng ganito. Nakakaginhawa naman ang sinabi mo, sabay inom ng kafe, gusto kong malaman kung saan mo balak gamitin ang aming intelligence team, muling sabi ng lalaki, gusto kong baguhin ang GQ Group sa isang kumpletong at kakaibang kumpanya kaysa dati, sa halip na ang nangungunang 5% lamang ng kumpanya ang nagtatamasa ng yaman, at gusto kong magtayo ng isang kumpanya na makakapagbigay kasiyahan sa lahat ng aming mga empleyado. Sabi ng ating bida, pwede ba yun? Sagot ng lalaki. Hindi ito magiging madali, ang ilang mga tao ay kailangang bitawan ang mga bagay na kanilang tinatamasa at kinuha para sa ipinagkaloob. Pinagsalikop nito ang mga daliri, magkakaroon ako ng maraming kaaway. At para harapin ko sila kailangan ko ng intel, sabi ng ating bida. At syempre maaaring kailangan mong gumawa ng mga ilegal na bagay. Singit ni Dechul, expected ko na iyon, still. Ang laki na ng pinagbago mo kesa sa dati, nag-aalala ako na baka bumalik ka sa dati mong gawi. Sabi ng lalaki, lumingon ang ating bida sa lalaki, naintindihan ko, mas gusto kong kalimutan ng nakaraan ko kaysa kanino man, at hindi na ako babalik sa dati kong gawi, pangako ko sayo. Sabi ng ating bida, sige, naniniwala ako sayo, sa mga titig ng mga mata mo, well, ano ang kondisyon mo kung magsisimula kang magtrabaho sa akin? 7 sila at kasama ako, kailangan namin ng budget, na 1 billion won a year para sa amin, sure, walang problema, kailan ka makakapagsimula? Tanong ng ating bida, bahagyang tumungo ang lalaki at nag-isip na inilagay ang kamay sa chin. I'm sorry, President Chun, hindi ko pa napagdedesisyonan. Right, I see. Sabi ng ating bida, medyo hindi niya inakala ang sagot nito. Bahagyang nainis naman si Dechul, pero, Mr. Huang Songkyu. Agad tumayo ang ating bida, may bagay na apurahan. Tumano ito sa bintana, wala akong pakialam sa taong ito, pero kung hindi ako kikilos agad mamamatay siya. Gusto ko talagang iligtas ang kanyang buhay, at wala nang masyadong oras. Nanilingon ng ating bida ang lalaki, hindi kumibo ang lalaki, nag-isip ito. Then, paano ka naman, wala ka bang gustong itanong tungkol sa akin? Sabi ng lalaki, lumapit ang ating bida sa kaibigan na si Dechul at tinapik ito sa balikat. Sabi ni Chief Kwak, na isa kang mapagkakatiwalaang tao, ang kailangan ko lang ay opinyon niya, at nagtitiwala ako sa mga sinasabi ni Chief Kwak, may tiwala ako kay Chief Kwak sa buong buhay ko. Nasa likod niya ako, balak kong tahakin ang landas na wala pang napuntahan noon, at para pumunta sa ganoon paraan, kailangan kitang maging mata at tainga, huminga ng malalim ang lalaki at, sabi mo gusto mo iligtas agad ang buhay ng isang tao. Anong kailangan mong malaman ko, na ibig sabihin magtatrabaho ka na sa akin? At habang sinusundan ka, haarangan ng goblin ang likuran ko, di ba? Hindi ako makakakuha ng mas mahusay na trabaho kaysa doon. Sabi ng lalaki, tumingin ang ating bida na tila pinag-aralan ang sinabi ng lalaki. Samantala sa bahay ng chairman, humihingi ako ng paumanhin, sir. Naisip ko mabuti ang kakayahan ng iyong bunsong anak na makakuha ng katalinuhan.
Sabi ni Secretary Yuon, na-surprised ako na mas nahuhuli ka pa kay Jong Miang. Hindi ako tumawag para pag-alitan ka, uminom ka ng tsaa. Kapag nalaman ng pangalawa kong anak na nagkita kami ni Jong Miang kahapon, lalaki at lalago ang kanyang ambisyon. At itutuon niya ang kanyang espada para sa kapangyarihan sa akin, ang mga bata, lahat ng pamilya na nasa top 5 conglomerates sa bansang ito ay ganito. Sabi ng chairman, may natitira pang pagkakataon para sa iyo. Sir, tama ka. Isang pagkakataon, nang makita ko ang pinakabunso kong anak kahapon, naisip ko na baka ibinigay siya ng langit sa akin bilang huling pagkakataon ko. Dapat nakita mo yung tingin niya sa mga mata niya na sinabi niyang wala siyang gusto. Makapangyarihan siyang lalaki na kahanap ng intel na kahit ako'y hindi ko kilala, sir. Tumano ang chairman sa bintana at muling nagsalita. Yun ang mas nakakapagtaka, may kakayahan siya pero pilit niyang inililigtas ang panganay niyang kapatid. Patuloy tayong manood at tignan kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba nakakatakot ang pera? Maaari nitong kainin ng isang tao sa isang iglap. Naglakad ang chairman patungo sa glass wall. Gayunpaman, nanganganib na mapatay ang panganay ko. Hindi naman ako pwedeng maupo at manood lang, di ba? Ano po ang nasa isipan mo? Sir, kaya kung isang tabi ang lahat pero, nagtangis ang bagang ng chairman. Gusto kong makita ang babaeng iyon na lumuha ng dugo.